Isang magandang araw mga ka-agri. Today po ay sasagutin natin yung tanong ng isang kaibigan natin tungkol po dito sa ginagamit nating plastic na pampabalot nitong ating bunga ng lakatan. Saan ba ito galing? Ito po ay binili po natin sa Sac Center sa province po natin na market, sa ating central market sa ating probinsya sa Iloilo po. At ito po ay mga pinaglumaang plastic na sinisidlan ng either sugar, yun po, asukal, fertilizer, yun po. At ito'y bago nila ibinenta sa atin ay nalabhan na po ito. At nakaka-compile na talaga at hundreds per bundle, yun po. At binibili lang natin ito dati noon ng 3 pesos, ngayon ay umabot na ng 450 hanggang 5 pesos bawat piraso po nitong plastic. Yung problema po kasi sa tanong ng ating kaibigan, pwede pala gamitin itong plastic na ganito? Pwede po. Nang nag-umpisa po tayong maglakatan, syempre nag-research po tayo kung ano yung magandang gamiting pambalot. Syempre, yung mga pang-commercial talaga, yung mga kulay blue, may yellow po yan, may red po nga po yan, pero mostly blue, yun po no, yung ginagamit ay ano po yan, fungicide treated po yan, at saka may butas-butas po. Yung tanong niya kasi, hindi kaya masusunog yung bunga ng ating lakatan? Syempre po, pag hindi natin dilagyan ng idea ito, syempre po masusunog kasi po sa mga kulay blue na plastic na mga fungicide treated po, may mga butas po kasi yan sa gilid. So yung ginawa natin, nagbubutas na rin tayo sa gilid noon po yun, nagbubutas na rin, ngayon hindi na. So ano yung ginawa natin? Pinag-iisipan po kasi natin, syempre po may burning effect po ito pag hindi natin alam kung ano yung gagawin. So unang steps na ginamit natin ay, bago po tayo maglagay nitong plastic, noon ay naglalagay pa tayo ng tawag newspaper na used doon sa pinakataas. Dito po sa pinakataas. Kasi yun naman palagi yung tinatamaan ng grabing sinag ng araw. Doon yung unang may burning effect. So yun po, nilalagyan natin ng ng newspaper muna bago balutin itong plastic. Pero kalaunan po ay na-discover po natin hindi naman pala ganun talaga ka mapinsala. Yung ginawa po natin, open po yan dito sa taas. May opening po tayo dito oh. Yan po, may opening po yan. Kabilaan, may opening po dito oh. At sa kabila, para po pag tinamaan to ng sinag ng araw, may airspace po na mula dito sa ilalim, hindi po makukulob yung mainit na hangin dito na nagbibigay ng burning effect dyan sa taas. Pag tinamaan po ito ng sobrang sikat ng araw, makakalabas po dito yung makakasingaw yung sobrang tindi ng init ng hangin. So hindi po siya masusunog. Yun po yung pinanggagawa na natin sa ngayon. Hindi na nga tayo nagbubutas sa paligid itong plastic. Dati talagang nagbubutas po tayo dito para po talaga may singawan talaga ng hangin, para po hindi po siya mababurn. Yung unang bahan sa taas, hindi po siya mababurn dahil dala ng sobrang sikat ng araw. Yung dati ginagawa natin, hindi ko pa alam, naglalagay rin tayo ng isang sanga ng saging dito, na kung saan dyan yung direktang tama ng sinag ng araw paghapon, lalo na po mga 12 o'clock papuntang hapon, doon talaga nasusunog itong bunga ng ating saging. Yun yung pinanggagawa natin, pero currently po mga ka-agri, hindi na po yan ginagawa dito sa aking lakatan plantation. Yun lang naman pala, lagyan lang pala ng singaw sa taas. Kaya po nito, lagyan na ng singawan, lagyan ng airspace na hindi po ma-maintain yung sobrang init ng hangin sa loob, dahil po dala ng sobrang sikat ng araw na rin. So wala siyang burning. Yun lang po yung ginawa ko. Kaya matagal kong pinag-isipan kung paano. Yun lang pala kasimple. Kabilaan po yan. Dito, din po, at saka dito sa kabila. May labasan po rin din dito. Yan po. Yan po. Yung isang pwedeng possible question pa, paano yan pagbukas sa taas? Bukas rin pala sa ilalim. Yan po. Bukas rin po sa ilalim. Sa itaas at sa ilalim, bukas po yun. Yun po.
Yung tanong, paano yan? Baka mangingitim yung bunga ng saging dahil sa tama ng fungus at insekto. Hindi po nangyayari yung ganun. Pag early po natin ginawa ganito, hindi po nangyayari yung ganun po. Kasi nga po, study wise po, yung nagpapaitim po kasi yan dito, tama po yan ng mga tawag na paa ng mga insekto, nakapunta dyan. Yung term sa amin dito ay nakahapon dyan, hindi hapon na afternoon na. Nakapunta dyan, dyan sila nakapunta kasi mga insekto mga insekto yan, mga bugs, ganun. Pag tinamaan kasi yan ng kanilang mga paa, matutulis kasi yun. Yun yung nag-uumpisang mag-iitim-itim sa bunga ng saging natin. Yun po, papasukin ng fungus. So, mangingitim. Yun doon nag-uumpisa. Ang, ano po kasi, ang paglalakbay kasi, paglilipad po kasi ng mga insekto po kasi, hindi po siya pa-vertical. Mostly po, pa-horizontal po kasi yung insekto pag lumilipad. Pag lumipad siya, papunta dito sa plastic, dito sa labas, yan lang. Hindi siya lumilipad na mula sa ilalim, papasok. Walang ganun nangyayari. May mangyayari masiguro, napakakonti lang po ng ganung pwedeng mangyari, mga ka-agri. Horizontal po, kaya hanggang dito lang siya. Pag dito na siya sa plastic, malalaglag na rin siya. O lilipad na rin siya, hindi na rin siya makakapasok. Kasi yun po yung nature ng mostly 99% ng mga insekto. Yun po yung kanilang movement, horizontal. So, magtataka po tayo, ganito lang yung ginamit natin. Bakit magandang maganda yung mukha? Bakit malinis na malinis pa rin yung mukha? Yun po. Pero hindi natin sinasabi 100% malinis. I-compare po kasi sa mga blue plastic na mga tawag, fungicide treated. Sinisarado po kasi sa taas nun. Close po sila sa taas. At sa ilalim, close na rin po sila. Kasi nga po, may mga butas yan sa palibot. Palibot ng plastic. Marami po yung butas. Nakita po natin yan. Nakabili rin tayo dati yan. Pero hindi natin pinagpatuloy. Kasi nga sa ating kwenta, bawat putol nun, bawat baluting na nito, baging dito, nag-uumpisa po siya, pwede po siyang magre-raise ng presyo ng panggastos, magagastos po siya masyado. Umaabot po kasi siya ng 12 pesos, 13, 14 per piraso. Pag nakat na po siya, nang na-divide po natin sa total na haba niya. Ito, 3 pesos lang. Yun, 12, 13, 14. So, syempre po, nakasave ako ng 10 piso. Yun nga, mas ano lang yun. Mas matagal magamit yun kasi umaabot yun ng 3 years. Pwede pa po siyang magamit. Ito hanggang 2 years lang. Karamihan hanggang 2 years lang. Pero yung ginagawa po kasi natin dito, pag na-harvest na ito, hindi natin basta-basta pinabayaan yung plastic. Tinatago natin na hindi masyadong tamaan ng sikat ng araw. Kasi yung mga ginagamit kasi sa lakatan plantation na malalapad na mga fungicide treated po, yung ating mga commercialized na pang plastic na pang bagging po dito, feel ko po ay UV treated. Kaya mas matagal yung gamitan. Pero nagkwenta ko po, mas nakakasave po ako dito. Kahit 2 beses ko lang itong magamit, hanggang 3 beses kong magamit ito, swak na swak po. Napakaliit lang ng gastos ko pagdating po sa bagging ng ating saging. Baka magtataka kayo, masyadong baba, no? Masyadong baba lang. Yan na po, ganyan. Mula dito hanggang dito, tamaan na yung ulo ko. Kasi ito, mababa nga lang ito, pero ito po ay nasa 8 or 7 na hands po ito, mga ka-agri. So yun, sana ay nasagot natin yung katunungan ng ating kaibigan. Baka magka-problema pag ganito yung gamitin nating plastic. Kahit nga sako, nag-try po ako ng sakong pambalot, okay na rin po. Okay na rin po. Pero mas maganda yung ganitong plastic kasi mas mura siya. Pag sako po kasi, mas mahal na yung per piraso ng sako. So ganito yung hinahanap namin. Maghanap po tayo sa ating area, baka mayroong tinitindang ganito, used plastic ng asukal, fertilizer na commercial na nilabhan po. Nilabhan po siya para po wala problema sa burning effect sa bunga ng ating saging. O yun, sana nakatulong yung ating
konting daldalan ngayong araw, sabi ng ating basher. Daldal. For almost 13 years, 14 years na paglalakatan po, ito na lang po talaga ginamit ko. At nakapag-produce po tayo ng quality na bunga ng ating lakatan. Ipakita natin sa inyo sa loob. Pagkatapos po nito mga ka-agri, tingnan natin. So tingnan po natin. Ito po yun. Yan po siya. Malinis po siya mga ka-agri. Malinis siya. Wala siyang itim-itim. Ito po naman ay, baka sabi nyo itim-itim, hindi po. Natural po sa saging na ganyan. Mawawala po yan pag nagulang na itong bunga niya. Yung ito, yan po. Plastic lang lahat na ordinary. Yan po. Malinis po siya mga ka-agri. Kung may makita man tayong mga konting itim-itim, napaka-konti lang po talaga ng itim sa loob. Napaka-manageable pa rin po. Yung iba kasi yan, mga ano lang yan, mga hindi lang inaasahan na ano yan. Pero po, ganito po. Malinis po yung bunga ng ating saging. So, yan. Sana may natutunan tayo ngayong araw kung bakit ba ganito na lang yung plastic na ginagamit natin. Ordinary, masyadong mura, pero napakalaking tulong na rin. Sa dito na area po, tingnan natin yung unang naibalot dito na medyo may laman na. Dito na po siya. Ito na po siya. Oh, nakalimutan kunin itong tower na. Pinakailalim ah. Ito po siya. Malinis po yung bunga mga ka-agri. Walang problema. Ito po siya. Oh. Ayan po. Ito po ay hindi tama ng mga insekto. Nawawala po ito pag nagmamature yung bunga ng ating saging. So yun. Maraming salamat. Sana ay naka-encourage. Hanggang sa muli, Agritech Mix TV po. Mabuhay ka, magsasakang Pilipino. God bless us all.